na ba? Okay na? Konti lang. Dito ka natin sa gilid ko, Sir, anong nakita po? Ano po yung laman itong sako? Initially yung mga nakitang items yung sa baba, those will be kinolect ng divers natin, and yung right na unit na kumuha niya, tinurn over natin sa SOCO. Sir, ilan yung sako po na nakuha natin? Initially yung kanina, yung ating nakuha, 2 sack siya sa magkaibang lugar, no. Sir, ano yung laman ng mga sako na na-recover? It is still going to be determined ng SOCO, no. Hindi kami makapag doon, but again, nakita nyo naman, you have witnessed yung operation namin kanina. Ito rin ba to, sir? Kagaya nung na-recover kahapon? I cannot say anything about that kasi sila yung nag-take charge kagad. Nakita nyo, once na nakuha para ma-preserve yung integrity ng mga nakuha ng divers natin, linalagay kagad appropriately sa isang bag, no, para hindi siya ma-contaminate at ma-handle natin na maayos kung yun man ay parte man ng katawan ng tao. Sir, anong naging role ng NBI and ng prosecutor nung niretrieve itong mga sako? So, kasama naman sila, it's a whole of government approach, ika nga, no? So, ang NBI being under the DOJ, kami na-request ng DOJ to do the underwater operations, ay sama-sama kami dyan, no? Together with the PNP. Sir, saan po saan nakita yung mga sako po? Malapit ba dun sa napagkitaan din dun sa kahapon? Yung mga sites kasi, 'di ba, na-mention namin may search pattern. So may straight line tayo na search pattern, tag 100 meters 'yan. So yun yung binabaybay ng divers natin. Then naglalagay tayo ng flotation device pag nakita natin yung isang suspicious na object dun sa baba. So ganun yun, tinatagging natin. Naglalagay tayo ng coordinates para pag dumating yung ibang ahensya ng gobyerno, pag in-extract natin, properly natin ma-document. Sir, kalalim. Yung, yun nga, 2 yung lugar. Yung initial, yung isa, yung first natin is nasa 70 feet, approximately. Yung isa nasa 50 feet. Sir, may nakuha sako doon sa fish pond, yung isa sa mga suspect? Fish pond. Wala tayo dung sa fish pond. Sir, saan eksakto nakalagay yung mga object, yung mga suspicious object na yun? Yung sako na pula o merong iba pang... Yung sack kasi, no, tandaan natin malalim yan, no. Then pag nagkakapakapala lang, yung video ng yung description ng ng divers natin sa bottom, halos 1 meter lang yung visibility. So kapa-kapa. Pero pag nakita nila na yung nakabalot dun sa isang object ay maaaring mag-disintegrate dun sa or maggutay-gutay, binabalutan na natin yun together ng fine mesh net para kung mag-ascend na tayo, hindi siya magsabog-sabog, no? Ganun yung ginagawa natin. We handle it very carefully. Confirm ko lang po, ito yung pulang net. Yes, yun yung fine mesh net. Kumbaga secondary yon to preserve, no, whatever object we will find. Kasi nga katulad nung kahapon, no, syempre merong mga sacks diyan kasi this is may mga fish pen, no. So, hindi natin alam kung yun ay debris coming from fish pen, no. So merong matatagal na nagugutay-gutay na, meron ding mga buo pa, then may laman yan. So iniisa-isa yan, then yung SOCO, they will determine kung ano yan. They will handle it. Sir, buo ba yung plastic or yung sako? Buo ba siya? Doon sa depth ng 70 at yung 50 kanina, gutay-gutay na yung sack. So sir, yung nakita namin na pula, hindi na yun yung pinaka-original na Ay, hindi sako? yan. Ano yan? Transfer Secondary. niya na siya? No, it wasn't transferred. It is a protection. So, the sack, no, containing whatever it is na nandun, kinoberan lang natin siya ng net, if you could just imagine. Para, again, pag inakyat mo, hindi siya kakalat. Kasi tubig yan eh. Pero yung itsura sir, nung pinaka-raw, in its rawest form, nung nakita, gutay-gutay na ano yung itsura? Yung cover niya, no, kapaka nga dun sa bottom eh. So, parang siyang sack siya na, siyempre strands siya na hinabi mo. So, medyo gutay-gutay na siya. So, to keep it safe, no, pag inangat, iniibabawa natin siya nung fine mesh net.
para ma-preserve mo. Kasi kung iangat mo yan in a 70 feet na depth, paakyat, maaaring mawala na yan, no? Magsabog-sabog if you imagine what I'm trying to explain. Gabi pa po na nilagay sa cadaver bag. Gabi pa po nilagay po sa cadaver bag sa mga to. So, posibleng buto. Not necessarily, but it is again to protect the integrity ng whatever object we will find there. Kasi siyempre matagal siyang nakababad, nakasok. For purposes of reporting, sir, anong tatawag namin dito? Suspicious objects that we found there sa na bottom na kung titignan mo supposedly wala sa ganon na lugar. Sir, can you confirm po na 4 yung nakita na bag tapos 2 lang yung na-retrieve? Yung kasi yung situation sa bottom, no, sa sobrang labo ng lugar, no, ng ilalim, yung nakikita ng divers minsan dahil you're using their hands lang, no, at linalapit pa talaga nila yung kanilang sarili dun sa hindi mo siya actually mabibilang kaagad unless otherwise maiahon mo na siya, maiangat mo na siya bahagya. So malalaman mo na iisa lang pala. Kasi kung you imagine na ang sako, no, nakababad ng matagal, lumulubog, may mga parts diyan na natatabunan ng lupa or ng burak, the others are makikita mong naka-appear na lumalabas. So pag in-account mo siya, akala mo minsan 2. But pag tinotally in-extract mo na from its yung pagkakabaon niya, no, kasi may burak nga, iisa lang pala. Sir, can we confirm po na bakit po natin hindi kinuha agad yung mga na-identify kaninang umaga? Say again? Bakit po hindi po natin na-retrieve agad yung mga na-identify po kaninang umaga ng mga sako? Nagma-mark muna tayo. Kasi kung nakita mo sa bottom, kailangan mo maglagay ng marker . So it's a depth of that range. Kailangan maglagay ka ng para malaman mo ulit when you do the extraction. Sir, So dadalhin itong mga nakuha na objects? it's we turned it over sa Soko, na kita nyo naman kanina siguro yun. And then what's next, sir? Tutuloy araw-arawin na ba itong Yes, paghahanap? yes. As long as weather is permitting, our guys won't stop. No, we will try to do the best that we could para nabanggit na nga namin maibisan yung agam-agam ng mga pamilya at ng publiko. Pipilitin ng inyong Philippine Coast Guard through the effort ng Department of Justice sa amin and trust, no, yung trust ng lead agency. Now we will do everything we could para ma-check natin yung bottom for whatever we could get. Sir, ito ba yung hinahanap natin? Ilang sako? The statement na naririnig natin na may 34, may 100. So, kaya nga natin ini-inspect to really determine what's on the bottom. Sir, clarify ko lang. So yung bagong sako kahapon doon sa unang na-recover na sako, protection lang din? That is not a news, yung puti Yes, na nakita doon. Siyempre yung sako na pinaglalabanan nung unang nakita, purong-puno na siya ng lumot. So then burned the objects pa yun sa loob. So in order for the investigating team to appreciate, makita yung laman, ipinatong siya sa mas malinis na sack na nandun din sa area. Kasi hindi mo siya mapipicturan, marirecord. Yun ang purpose nun. Sir, mensahe lang dun sa mga may agam-agam na baka daw kasi binlanta lang ito dahil nga yung itsura. Ngayon, although you already explained, but just the assurance to the public na yung may agam-agam man baka nga yung Well, credibility nitong may mga peculiarity tong operation na to. Unang-una, hindi naman to simpleng kung ano lang krimen. Ang hinahanap natin, it entails DNA, kaya nga nandyan yung Soko, yung forensic. Kung may makita kang buto doon at i-DNA versus doon sa sa mga nawawala, ma-examine mo kung yun ay doon ba sa mga taong hinahanap or masasabi mong binaon lang basta-basta. So hindi kami mag-aaksaya ng panahon dito at nung risk, nakita nyo yung risk, no? Lalo na sa mga divers namin, kung ganun lang yung appreciation namin sa paghahanap. Kami, yung aming puso at isip, talagang linalagay namin dyan. Every time we do the dive,
nakalagay yung kalahati ng katawan ng mga divers namin sa peligro. So hindi ito biro-biro at kailangan bigyan ng spekulasyon yung effort ng ginagawa. Nakita nyo kung gaano ka hirap kanina. That is the reason why we had you be present at the site para makita nyo yung duration ng diving operation sa ilalim at yung hirap ng mga divers. No? Kung meron lang po tayong informasyon, gaano po kaya katagal ma-establish na at least buto talaga yung nakuha? Yun sir, yun din yung makakasagot niyan is yung right agency, yung forensic or yung sa SOCO. Sir, clarify ko lang, hindi ko lang siguro na-pick up kanina. Doon sa 4 na sako na nakita natin, meron ba o wala na nakita malapit o doon sa mismong fish cage ng isa sa mga suspect? Kasi yun yung sinasabi ng DOJ na possible na ground zero. Yung area kasi, nakita nyo yung fish cage, ako kanina inobserbahan ko, ginagalaw siya, di ba? Hindi naman siya permanente. So merong area na pinagdadalhan minsan yung kung yung oxygen para dun sa isda. So ibig sabihin, yung sinasabi nyo na inuupahan, as I have observed, hindi yun permanente, lumilipat-lipat ng pwesto. So yung sa amin, dun mo makikita na kaya kami naglalagay ng marker kasi yun yung possible area at yun yung mga napuntahan na ng tropa as compared dun sa sinasabi na associated sa Rinent, so-called. Sir, gaano kalayo po yung locations ng mga sako sa isa't isa po? It's just a few feet away lang. Hindi lalagpas ng 10 feet. Yung distansya on the bottom Pero yung depth, ganun yun, 70, then the other one is 50 feet. Sir, since suspicious objects pa lang ang mga ito, posible rin talaga na hindi buto or na hindi human remains yung dapat nakakapa ng ating mga tayo? It depends sa sir, sa validation ng ng SOCO for that. Sir, di mo nakita yung laman, no? Hindi na siya i-open. Mula nung nilagay sa kanila. Yung sir, ma'am, yung sinecure na siya ng ng SOCO. Opo. Sir, can we verify? Yung kanina, 4 po yung nakita na sako, pero 2 lang sir talaga yung meron. As I have explained sir, sa bottom, yung mga sako, minsan na siya ng siltation ng bottom. So, sabi ko nga sa inyo, you imagine a sack na sa baba, pag yung kalahati, through time, nalalagyan ng buhangin or ng other characteristic ng lupa doon sa ilalim, makikita mo na parang ay kalahati o yung bahagyang likod niya lang yung nakikita. Ganun yun. So unless otherwise inangat mo na, doon mo siya malalaman na isang buo pala. So, 2 lang talaga yung nakita? Yes sir, yes sir. For this day, that's the only objects that we have recovered. Naghahalinhinan sila sir, kasi this will be a sustained operation, hindi biro-biro, kaya may pahinga, nagde-deco pa yan sila, they need to decompress at a certain feet bago mag-angat kasi we are trying to avoid dive sickness.